Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by DZRH News. Si Deo Macalma at ang kasama niyang host, pinag-uusapan yung plano daw ng mga armadong kalalakihan na itumba ang mga korap na kongresista. Sinasabi nila ang AFP, dumistansya. Wala kaming kinalaman dyan. Grabe, ano? Kung totoo ito ba, I don't know how true. Sukdula na, napuno na ang salot sa ginagawa, corruption sa bansa. Pakinggan natin, ha? Angel, ayan na. Ito na lakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Ala. Alamin natin ang detalye mula kay Ayan, RH52. bagong Alex Abungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung ano niyan, yung context kasi parang oo nga, no? Siguro frustrated na yung mga Oo. iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin. Oo. Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari dyan. Parang mga vigilantes na yan, Oo. Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas na tayo. Di sila magtanda. O kami na lang. Ganun ba? Ayan. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay sa Sister L, mararatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla sa report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng malabigilante killing sa mga korap na mambabatas. Batay kasi sa impormasyon ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Pero sa Camp Aguinaldo, karanigan ng AFP na kailangan pang ibalitin ang naturang ulat na nagmula sa kolumnistang si Ginoong Montulfo. Muling iginiit ni Colonel Padilla na profesional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasundaluhan sa ngayon. Tingnan natin. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Batay sa inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pamong matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula. Huwag tularan sa aking kaswapangan. Samantala, lagi na panahon dito sa Metro Manila o sa Eastern Metro Manila ay nagkansila na ng pasok itong mga lungsod ng Marikina at Mandaluyong. Ayan. Galing pala kay Ramon Tulfo. Kung si Ramon Tulfo lang ang source, kalimutan na natin yan. Mahilig yan maglalabas ng kung ano-anong balita. Maalala ko, last year ba, naglabas siya ng mga destabilizer sa gobyerno. Pinangalanan niya mga retired AFP o military men in uniform, retired, plus mga ibang politiko na mga destabilizer daw. Gusto nilang patumbahin ang Marcos Jr. government. Napabilang ang pangalan ko. Ako, si General Poques, General De Leon, at iba pa. Then may mga politiko, si Atty. Vic Rodriguez. Mamaya nagreklamo si Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, bakit wala ako sa listahan? Dapat kasama ako sa destabilizer. Ang daming mga sinasabi nitong si Ramon Tulfo. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Very professional na ang AFP, PNP. Hindi na katulad ng dati. Yes, ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, nagmamasid. Alam nilang nangyayaring korupsyon. But hindi sila to a point na gagawa ng ganyan. Alam nila, matatapos din yan eh.
Malapit na naman ang eleksyon. O, anong ginawa ng ating men and women in uniform? Tahimik lang sila. O, inilabas ang kanilang galit sa nangyari sa bansa nung botohan midterm election. Inidoro. Walang nanalo ni isa sa kandidato ng alyansa sa pagkasenador. Lahat ng nanalo is PDP Laban at ibang independent candidates. Yun. Doon ibinuhos ng mga kapulisan kasundaluhan ang galit nila sa nangyayari sa administrasyong ito. Ganun lang. Legal, constitutional. Kaya huwag po tayong maniwala dyan na may mga vigilante killing. Kailan ba nangyayari yan? Parang gusto nilang sirain na naman ulit ang Duterte. Yung mga ganyang vigilante killings, hindi yan magsilbi. At hindi mo kayang takutin ang mga contractors. Kahit ano pang gawin, tuloy-tuloy pa rin ang nung una, pinagbawal na yan yung mga PDAP pa nung una, mga pork barrel, pinagbawal. Nagdesisyon na ang Korte Suprema Kaya lang, unti-unti na ibalik nila. Lumala ng todo itong panahon ng Marcos Jr. administration. So ngayon, medyo laylo sila. Kaya lang, watch out. Pag hindi tayo makabantay, babalik na naman ang mga yan. Kasi, alam mo yan, yung greediness, yung the love of money is the root of all evil. Ang tao na ang kanyang Diyos ay pera, gagawa at gagawa ng mga bagay-bagay para makakamit siya ng limpak-limpak na salapi. Kasi ang Diyos niya yung pera na. Kaya hindi madala yan ng pananakot na vigilante killing. Huwag po tayong maniwala. Ako, may tiwala na ako sa ating kapulisan, kasundaluhan, na gagawin nila ang tama ng kanilang trabaho. Hihintayin lang nila 2028. Magsasalita sila sa pamamagitan ng kanilang boto sa eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Potensiano Tiguman nga taga barangay Tikalaan Purok Tristan Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero nga ilang giatop karon. Tungod kay gaulan na sa giatop na gyud ilang nanay kay gitabangan lang siya sa iyang anak kay mga tigulang naman. Salamat daw ilati ka na mi so salamat sa Ginoo nga na suprayang kami sa sin kay tan nang abusog nga among atop nagpasalamatan ko ang naghatag na ani sa general na dako ko nga pasalamat sa Ginoo na hinay tinyo auto ba Ginoo nga inaunta nga panalangin siya sa maayong panlawas o daghan salamat sa tanan nga naghatag na ani hang saan worker nga nagahatag dinhi akong gipasalamatan usab kay di mag-abot din sa amo kundi wala sila magpa wala sila kahadong dinhi. So karon na nay kay gaulan naman gitabangan lang kasi imong anak sa pag atop ane. So pila na to katuig na nay ang inyong atop? 20 na kapen katuig bago pa napulihan. Oo, so kini si nanay 1997 naman ni. 1997 ra. Oo, so pila na na imong edad? 77. Oo, so kuha na gid si nanay. So excited kayo ka nanay pag-abot sa Sendritso na gid mo giatop kay tan-aw karon nagaulan na. So salamat kayo nanay. Salamat kayo.